Isang magandang araw. Ito po ulit si Ping Bilyesa, bumabati sa inyong lahat mula dito sa Bundok Isarog. Ang nyog ay may mahalagang bahagi sa aming kultura, gayon din sa aming pang-araw-araw na lutuin. Ito ay itinuturing na isang pangunahing prutas sa bansa at ang mga ito ay isang makabuluhang pinagkukunan ng kita. Katulad ng ibang Bicolano, kaming mga agta dito sa Bundok Isarog ay nagluluto ng aming mga gulay, kanin, pananim at karne na may gata ng nyog at isda. Sagana ang langka dito sa ating paligid. Ang hinog na langka ay may kakaibang lasa at tamis ng pagkain. Ang makataas na laman nito ay nilulutong iba't ibang panghimagas at candies. Ang hilaw na langka ay karaniwang niluluto namin sa gata ng nyog na may karne o pinatuyong isda. Inihahain kasama ng kanin. Ito ay ang aming masarap na ulam na tinatawag na ginataang langka. Ang kamyas o iba. Ang maasim na kamyas ay karaniwang ginagamit dito sa aming pagluluto, kung saan ito ay ginagamit upang magbigay ng kakaibang lasa sa isda at mga pagkaing gulay dahil ito ay isang pampaasim. Higit pa sa paggamit nito sa pagluluto, ang kamyas ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang ilang sakit sa balat, para sa pagpapaputi ng mga damit at paglinis. Makukuha ang kamyas dito sa aming paligid. Nagbubunga ito ng masaganang pagkatapos ng bagyo, kapag napinsala ng hangin ang puno at ang mga sanga nito. Ang mga ligaw na bayabas ay napakarami dito sa bundok. Namumunga ito sa buong taon, na kilala sa maasim at matamis na lasa. Ito ay kilala sa buong bansa. Gustong-gusto at nasisiyahan kaming kainin itong manibalang o ganap na hinog sa pampalipas ng oras. Ang karaniwang at ligaw na uri ay nagbibigay ng malasang halaya, habang gustong-gusto din naming lutuin ito sa gata ng niyog para sa tanghalian. Ang santol naman ay nasisiyahan kaming kumain ng prutas na ito kapag nasa panahon mula sa buwan ng Hulyo hanggang Oktubre, dahil sa kakaibang lasa nitong makasama ang asim at tamis. Nakasanayan naming kainin itong sariwa. Isinasawsaw ang laman ng sa asin o sa asukal. Ginagamit din namin ang santol, pang-asim sa nilagang karne o isda sa halip na sampalok. Mahilig kaming lutuin din ito bilang gulay at pampagana kapag linuto sa gata ng niyog na may mga pinong hipon at maanghang na sili. Ang santol ay niluto ding minatamis gaya ng jam, jelly, marmalade o candies. Ang sampalok o tamarid ay isang prutas na naging mahalaga at paboritong sangkap sa pagluluto dito sa bansa mula pa noon. Ang hilaw na bunga nito ay mahalaga para sa pagluluto ng isda, nilagang karne, habang ang hinog ng sampalok ay minatamis. Bukod rito, kailangan ang dahon ng sampalok sa pagpupuno ng paboritong lahat na Pilipino, ang inihaw sa uling na buong baboy na tinatawag nating lechon. Ang mga puno ng kalamansi ay sagana dito sa Bundok Isarog, habang ang ibang mga ari ng lupa ay may taniman ng nyog.
Ang iba ay mas gusto ang taniman ng kalamansi. Ang pagbubunga nito ay nasa panahon kung kailan ang tag-ulan at nagsisimula sa buwan ng Agosto. Ang maasim na kalamansi ay dapat mayroon sa bawat kusinang Pilipino. Ang maliit na uri ng citrus na ito ay iinihahain bilang juice na ginagamit bilang babada ng isda at karne upang timplahin ang lasa ng sopas o nilagang karne o isda para sa himagas, cake at pastry. Ang pili nut, ang uri ng maning ito ay matatagpuan ang mga puno na lumalaking ligaw. May iba't ibang uri ang pili na hindi bababa sa 4 na kilalang uri sa bansa. Alam natin na bukod sa butil, ang hinog na laman kapag pinakuluan ay maaari ding kainin. Ang lasa ng hilaw na pili nuts ay tulad ng kombinasyon ng macadamia at almonds. Gayunpaman, dahil sa mga kahirapan sa paglilinang at pagbabasag ng malabatong tigas na balat kahoy nito, hindi mahikayat ang maraming magtanim nito para inegosyo. Ang buong bunga ay may 68% ang balat, 25% ang balat kahoy at 7% ang laman. Dahil sa matigas na kahoy, marami ang sumubok na gumamit ng mga makina upang mabasag ng buo at madali ang mga pili nuts, subalit bigo sa kinalabasan. Ang mga deshelling machine na ito ay madalas na nadudurog ang mani sa proseso na nag-aaksaya ng toneladang mahalagang pagkain upang makagawa ng buong mani. Hindi makapaniwala na kamay lamang ng tao ang makapagbabasag at makuha ang buong pili ng tumpak. Kaming mga Bicolano ay tinatawag itong siglong lumang proseso na pagtilad o manual deshelling. Gamit ang isang matalim na itak para tamaan ang nut sa gitna hanggang sa bumukas ito. Ang mano-manong nutcracker, tinatawag nating paratilad, ay maaaring makapagbiak ng shell sa isang segundo na nakapagtapos biakin ang 100 kilong pili nuts sa isang araw. Bagaman ang pili ay mahalaga dahil sa mga butil nito, gayunpaman ang puno ng pili ay marami ding gamit. Ang bawat bahagi ay nagsisilbi sa maraming layunin bilang ang pulp kapag pinakuluan ay nakakain. Ang pinakuluang pulp ay katulad ng hinog na abukado kung ito ay ihahambing. Ang isang mataas na kalidad na langis ay nakuha mula sa balat na ginagamit para sa mga industriya ng kosmetiko at para sa gamit ng mga parmasyotiko. Habang ang dagtang daloy sa puno ng pili ay pinagkukunan ng may halagang resin. Ang mani ay siyang pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Maaari itong kainin ng hilaw o pinahiran ng asukal, inasinan o inihaw. Ito ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang mga candy tulad ng pulbos bilang sangkap ng cake at ice cream. Habang ang mga matigas na shell ay pinoproseso bilang briquettes na ginagawang isang mahusay na panggatong o gamit din para sa iba't ibang sining. Ang siling labuyo o chili pepper. Ang siling labuyo o wild chili ay mas maliit at mas maanghang na nakalista sa Guinness Book of World Records bilang pinakamaanghang na sili.
Ang mga hindi pahinog na prutas ay kulay berdeng-berde at kadalasang panghinog na isang matingkad na pula. Depende sa tanda at iba-ibang uri. Maaari silang magpakita ng iba't ibang kulay, kabilang ang dilaw, kahel, puti, o isang matingkad na lila. Ang mga bulaklak at prutas ay madalas na magkakagrupo. Ang mga maanghang na sili dito sa Pilipinas ay karaniwang isa sa dalawang uri ng sili. Siling mahaba, kilala rin bilang siling pangsigang, siling espada, at chili picante o siling labuyo. Ang siling labuyo ay isang sangkap sa mga pagkain tulad ng Bicol Express. Ito ay gamit upang gumawa ng maanghang na sarsa at upang magbigay ng dagdag na lasa sa suka upang makagawa ng maanghang na sawsawang suka. Minsan din itong inihahain sa mesa para sa mga nagnanais na pagsamahin ito sa toyo, patis o suka upang gawing sawsawan. Ang dahon ng sili mula sa halaman ay maaaring gamitin sa pagluluto, gayon din sa ulam na Filipino na nilagang manok. Ang siling labuyo ay ginagamit bilang mga halamang gamot at bilang isang pinsala sa mga insekto. Ang anghang ng sili ay bumubuo ng panterapeutika ng init kapag hinalo sa langis ng niyog para sa pamamanhid at pananakit ng katawan. Kapag hinalo sa tubig, maaari itong i-spray sa mga halaman upang patayin ang mga insekto. Sana po nagustuhan ninyo ang kabanatang ito. Ang susunod po nating tatalakayin ay ang mga iba't ibang kabuti na kinakain at hindi kinakain na kabuti dito sa kagubatan. Hanggang sa muli, maraming salamat po.